Ang Disneyland ay kilala bilang happiest place on earth, pero hindi lahat ng memories dito ay puro saya. May mga pagkakataon na ang mga rides na inaabangan ng mga bata at matatanda ay naging saksi sa pagkamatay ng ilang mga turista. Isipin mo, isang karaniwang araw ng kasiyahan ay biglang nauwi sa trahedya. Kung kaya't sa video na ito ay sisilipin natin ang mga rides na nag-iwan ng malulungkot na alaala. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10, Expedition Everest. Ang Expedition Everest ay isa sa pinakasikat na roller coaster rides sa Disney's Animal Kingdom sa Florida. Dinisenyo ito na may temang Himalayan Adventure kung saan hinaharap ng mga bisita ang alamat ng Yeti habang sumasakay sa isang tren na tila tumatakbo sa matataas na bundok. Kilala ito bilang isa sa pinakamahal at pinaka-advanced na rides na ginawa ng Disney at dinarayo ito ng milyon-milyong tao kada taon. Ngunit sa kabila ng kasikatan at kagandahan ng pagkakagawa, may naitalang insidente rito na nagresulta sa pagkamatay ng isang bisita. Noong Disyembre 18, isang 44 na taong gulang na lalaki mula sa Navarre, Florida na kinilalang si Jeffrey C. Reeb ang biglang nawalan ng malay habang sakay ng tren sa Expedition Everest. Pagkatapos ng biyahe, nang bumalik ang tren sa unloading area, doon napansin na hindi na siya kumikilos. Agad siyang dinala sa Celebration Hospital ngunit idineklara siyang dead on arrival. Ang balitang ito ay umalingaw-ngaw at nagdulot ng pangamba sa maraming tao, lalo na sa mga madalas bumisita sa parke. Ayon sa isinagawang autopsy ng Orange County Medical Examiner's Office, ang sanhi ng pagkamatay ni Reeb ay dilated cardiomyopathy. Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan lumalaki at humihina ang kalamnan ng puso, kung kaya't nahihirapan itong mag-pump ng sapat na dugo sa buong katawan. Napatunayan na ang kondisyon ay pre-existing o dati nang naroon bago pa siya sumakay at hindi mismo dahil sa malfunction ng ride o anumang aksidente sa mekanism ng tren. Dahil dito malinaw na ang mismong roller coaster ay hindi ang direktang dahilan ng pagkamatay, bagkus ay naging trigger lamang ng kanyang matagal ng sakit. Ang Disney ay may malinaw na paalala sa kanilang mga rides, kabilang ang Expedition Everest. Ayon sa mga safety advisory, hindi dapat sumakay ang mga taong may problema sa puso, mataas na blood pressure, problema sa likod o leeg, at maging ang mga buntis. Nag-warning rin sila na delikado ang ganitong uri ng rides para sa mga taong madaling mahilo o may kondisyon na pwedeng lumala dahil sa biglaang kilos at bilis ng roller coaster. Ang mga warning na ito ay inilalagay upang maiwasan ang mga trahedya gaya ng nangyari kay Reeb. Ngunit sa kasamaang palad, may mga pagkakataon pa ring hindi ito nasusunod ng ilang bisita. Number 9, Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith. Ang Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith ay kilala bilang isa sa pinakamabilis at pinakamatinding roller coaster sa Disney Parks dahil kaya nitong bumilis ng higit sa 50 milya bawat oras sa loob lamang ng ilang segundo. Marami itong loops at corkscrews na nagbibigay ng kakaibang thrill sa mga sumasakay. Ngunit hindi ito ligtas sa mga hindi inaasahang insidente tulad na lamang ng nangyari sa isang bisita, kung saan isang batang lalaki na 12 taong gulang mula sa Fort Campbell, Kentucky ang nakaranas ng trahedya matapos sumakay sa rock'n'roller coaster. Matapos ang biyahe, napansin ng kanyang mga magulang na hindi na siya normal at hindi na tumutugon. Agad siyang binigyan ng CPR ng kanyang ama habang hinihintay ang pagdating ng mga paramedic mula sa Reedy Creek Emergency Services. Mabilis siyang dinala sa Celebration Hospital, ngunit idineklara siyang patay bago pa man maibalik ang kanyang kalagayan. Bilang tugon, pansamantalang isinara ang atraksyon upang magsagawa ng masusing investigasyon. Sinuri ng mga autoridad at mga engineers ang buong mekanism ng roller coaster. Napatunayan na walang naging depekto o aberya sa mismong ride at gumagana ito ayon sa disenyo at safety standard. Ang resulta ng pagsusuri ng medical examiner ay nagsabi na ang sanhi ng pagkamatay ng bata ay isang congenital heart defect na hindi pa nadidiskubre bago ang insidente. Ibig sabihin, may nakatagong problema sa puso ng bata na hindi pa nalalaman kahit ng pamilya at ng mga doktor bago siya sumakay. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng matinding epekto sa publiko at sa pamunuan ng Disney. Maraming magulang at bisita ang naging mas maingat sa pagpili ng mga ride para sa kanilang mga anak, lalo na ang mga matitinding roller coaster.
Bagaman ipinakita ng investigasyon na hindi ang roller coaster mismo ang sanhi ng pagkamatay, pinatibay pa rin ng Disney ang kanilang mga patakaran sa kaligtasan. Sa kabilang banda, ang rock and roller coaster ay nananatiling isa sa pinakasikat na rides ng Disney. Ngunit dala nito ang alaala ng nasabing insidente. Ipinapakita nito na kahit gaano pa kahigpit ang mga safety protocols, may mga sitwasyong hindi ganap na makokontrol, lalo na kung may nakatagong kondisyon sa kalusugan ang isang tao. Number 8, Star Tours. Ang Star Tours ay isa ring kilalang tourist attraction ng Disney na nakabatay sa sikat na pelikulang Star Wars. Isa itong motion simulator ride na may mataas na level ng galaw at visual effects na dinisenyo para maramdaman ng mga pasahero na parang lumilipad sila sa sky. Sa Disney's Hollywood Studios sa Orlando, Florida, isa itong paboritong puntahan ng mga turista dahil sa kakaibang experience na inaalok nito. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, nasangkot din ang ride sa isang trahedya na nauwi sa pagkamatay ng isang bisita. Noong buwan ng Setyembre, isang turista na kinilalang si Ralph Lyles mula sa Memphis, Tennessee ang nakaranas ng matinding problema sa kalusugan matapos sumakay sa Star Tours. Siya ay 67 taong gulang nang mangyari ang insidente. Matapos sumakay sa ride, bigla siyang nakaramdam ng hindi maayos na kondisyon at kalaunan ay nasawi. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad at ang resulta ng autopsy ay nagpakita na mayroon siyang seryosong sakit sa puso na tinatawag na hypertensive cardiovascular disease. Dagdag pa rito, nakarecord rin ng obesity bilang isang mahalagang faktor na nakaapekto sa kanyang katawan. Ayon sa mga report ng medical examiner, hindi nagkaroon ng problema sa mismong mekanismo ng Star Tours. Walang nakitang aberya o pagkakamali sa ride na maaaring direktang nagdulot ng kamatayan. Sa halip, malinaw na ang pre-existing health condition ni Lyles ang nagbigay ng panganib sa kanya habang sumasakay sa isang simulator na may malalakas na paggalaw. Mahalaga ring banggitin na bago pa man sumakay, malinaw na nakapaskil ang mga warning para sa mga may problema sa puso, high blood pressure o iba pang seryosong sakit. Nakalalay ang mga warning na ito upang maiwasan ang panganib, ngunit sa kasamaang palad, hindi nito nailigtas ang nasabing pasahero. Nakilala si Ralph Lyles bilang isang tapat na tagahanga ng Disney. Madalas siyang bumisita sa mga parke kasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga apo. Ayon sa kanyang mga mahal sa buhay, siya ay madalas pang magbiro na nais niyang pumanaw sa Disney, isang lugar na super close sa kanyang puso. Bagamat ito ay isang malungkot na pangyayari, nakahanap pa rin ng kaunting ginhawa ang kanyang pamilya dahil sa kabila ng lahat nangyari ito sa lugar na mahal niya. Ang insidente ay nag-iwan ng paalala na kahit masaya at puno ng entertainment ang mga theme park, hindi pa rin dapat isantabi ang kalusugan at kaligtasan. Ang Star Tours ay nananatiling isa sa mga pinaka-iconic na rides sa kasaysayan ng Disney. Samantala, muli itong binuksan bilang Star Tours The Adventures Continue na may mas advanced na teknolohiya, high-definition visuals at mas maraming storyline na pwedeng maranasan ng mga bisita. Gayunpaman, hindi nawala ang mga paalala at warnings para sa mga taong may kondisyon sa puso, high blood o iba pang health issues. Ito ay patunay na kahit gaano kasaya at kapana-panabik ang isang ride, may kaakibat pa rin itong panganib para sa mga taong may health problems. Number 7, Mission Space. Ang Mission Space ay idinisenyo upang maranasan ng mga tao ang pakiramdam na para bang lumilipad sila patungong kalawakan. Sa pamamagitan ng isang napakalaking centrifuge, nalilikha ang matinding puwersa na halos 2 beses at kalahati ng bigat ng normal na gravity. Dahil dito, nakakaranas ang mga nakasakay ng matinding pressure sa katawan, pagkahilo at pakiramdam na para silang tunay na nakalunsad sa Mars. Bagamat itinuturing itong makabago at kapana-panabik, naging kontrobersyal ang ride na ito dahil sa serye ng insidente. Noong buwan ng Hunyo, isang 4 na taong gulang na batang lalaki mula sa Pennsylvania ang namatay matapos sumakay dito kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa ulat ng mga doktor, ang bata ay may hindi pa natutukoy na problema sa puso na tinatawag na idiopathic myocardial hypertrophy o abnormal na paglaki ng heart muscle. Ang kondisyong ito ay nagdulot ng biglaang cardiac arrhythmia o hindi normal na tibok ng puso. Hindi ito natuklasan bago pa siya sumakay. At bagamat hindi direktang itinuro ang ride bilang sanhi, ang matinding puwersa ng centrifuge ay itinuturing na posibleng nagpalala ng kondisyon.
Kalaunan, nakipagkasundo ang pamilya ng bata sa Disney at isinara ang kaso makalipas ang mahigit 1 taon. Subalit 1 taon pagkatapos ng insidenteng iyon, isa namang 49 na taong gulang na babaeng turista mula sa Germany ang biglang nagkasakit matapos sumakay sa parehong ride. Siya ay dinala agad sa ospital at kalaunan ay pumanaw. Base sa autopsy, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay brain hemorrhage na dulot ng matagal na pagkakaroon ng mataas na blood pressure o hypertension. Ipinakita ng pagsusuri na walang pisikal na pinsala mula sa mismong ride, ngunit ang matinding stress sa katawan na dulot ng centrifuge ay maaaring nag-ambag upang pumutok ang ugat sa kanyang utak. Bukod sa 2 kasong ito ng pagkamatay, napakarami ring naitalang emergency medical cases mula nang buksan ng mission space. Sa unang 2 taon ng operasyon nito, halos 200 ulat ng pagkahilo, vomiting, hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib ang naitala. Sa bilang na iyon may 25 tao ang nahimatay, 26 ang nakaranas ng hirap sa paghinga at 16 ang nag-ulat ng pananakit ng dibdib o hindi regular na tibok ng puso. Dahil sa mga serye ng ganitong insidente, pinahusay ng Disney ang kanilang safety measures. Nilagyan ng mas malinaw na warning ang ride bago sumakay ang mga tao at ipinakilala rin ng 2 opsyon. Ang orange mission na may matinding centrifugal force at ang green mission na mas banayad at hindi na gumagamit ng malakas na puwersa. Ang hakbang na ito ay ginawa upang mabigyan ng mas ligtas na opsyon ang mga bisita na hindi kayang tiisin ang mas mataas na antas ng physical stress. Number 6, Matterhorn Bobsleds. Ang Matterhorn Bobsleds ay isang makasaysayang ride sa Disneyland. Ito ang kauna-unahang tubular steel roller coaster sa buong mundo at idinisenyo upang kahawig ng bundok ng Matterhorn sa Swiss Alps. Isa ito sa mga pinaka-iconic na tourist attraction sa parke at naging simbolo ng innovation ng Disney sa larangan ng mga amusement rides. Ang ride na ito ay may kakaibang karanasan dahil pinagsasama nito ang mabilis na takbo ng bobsled at ang mountain team na puno ng mga matataas na liko, biglang bagsak, at ang kilalang abominable snowman na nagbibigay ng dagdag na thrill sa mga pasahero. Sa kabila ng kasikatan nito, hindi nakaligtas ang Matterhorn Bobsled sa mga malulungkot na insidente na nagdulot ng pagkamatay ng ilang pasahero. Ang unang naitalang trahedya ay noong buwan ng Mayo. Ang biktima ay isang binatilyo na 15 taong gulang na nagngangalang Mark Maples mula sa Long Beach, California. Habang nasa biyahe, iniulat na tinanggal ng kanyang kasama ang safety belt at tumayo si Maples sa bobsled. Dahil dito nahulog siya mula sa taas ng truck at nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo. Makalipas ang 3 araw sa ospital, siya ay binawian ng buhay. Samantala lumipas ang 2 dekada bago muling nagkaroon ng panibagong trahedya sa parehong ride. Noong 3 ng Enero, isang 47 taong gulang na babae na nagngangalang Dolly Regine Young mula sa Fremont, California ang namatay. Habang sumasakay, siya ay biglang nahulog mula sa kanyang bobsled at tumama sa truck. Sa kasamaang palad, dumaan ang isa pang bobsled at siya ay tinamaan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Napag-alaman sa investigasyon na hindi nakasuot ng maayos ang kanyang seatbelt. Hanggang ngayon hindi pa rin tiyak kung siya mismo ang nagtanggal nito o kung nagkaroon ng problema sa mechanism ng seatbelt. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding takot at naging isa sa mga pinakakilalang aksidente sa kasaysayan ng Disneyland. Matapos ang mga pangyayaring ito, mas pinahusay ang mga restraining devices at mas mahigpit ang pagmo-monitor sa mga pasahero bago magsimula ang biyahe. Ang mga trahedyang naganap sa Matterhorn Bobsleds ay nagsilbing aral hindi lamang sa Disneyland kundi sa buong industriya ng amusement parks. Number 5, Sailing Ship Columbia. Ang Sailing Ship Columbia ay isa sa mga tourist attraction na kilala bilang replika ng isang tunay na barko mula sa kasaysayan ng Amerika. Noong araw ng Pasko, naganap ang isang malagim na aksidente habang nakadaong ang barko sa port ng Disneyland sa Anaheim, California. Ang insidente ay nangyari habang naghahanda ang crew na itali ang barko gamit ang mooring line na nakakabit sa port. Sa kasamaang palad, hindi tradisyonal na lubid na gawa sa hemp ang ginamit, kundi nylon rope na mas elastic at mas mapanganib kapag napuwersa. Dahil dito nagkaroon ng matinding tensyon sa tali at biglang nabunot ang isang mabigat na metal cleat na nakakabit sa gilid ng barko. Ang cleat na ito ay lumipad na parang isang bala at tumama sa 3 tao na nasa lugar. Isa sa kanila ay si Luan F. Dawson,
isang 33 taong gulang na turista mula sa California. Tinamaan siya ng malakas sa ulo na nagdulot ng skull fracture at matinding brain hemorrhage. Kaagad siyang isinugod sa ospital ngunit matapos ang 2 araw ng pakikipaglaban, siya ay pumanaw. Kasama niyang nasaktan ang kanyang asawa na si Liu Buong na nagtamo ng malubhang damage sa muka at nagkaroon ng bahagyang paralysis. Maliban sa kanila, isang cast member din ng Disneyland ang tinamaan sa paa at nagtamo ng fracture. Ang lahat ng ito ay naganap sa harap ng maraming bisita na nagdiriwang sana ng Kapaskuhan, kaya't lalong naging malungkot at kontrobersyal ang pangyayari. Ayon sa investigasyon ng mga awtoridad ng California, ang pagkamatay ay maiuugnay sa kakulangan ng tamang pagsasanay sa mga empleyado. Ang crew na nagmaniobra ng tali ay hindi pa ganap na nakahinto ang barko nang subukan nilang itali ito, kung kaya't naging mas malaki ang puwersa na kumilos sa rope. Nadagdagan pa ito ng maling uri ng material na ginamit. Ang dating hemp rope na mas madaling maputol kung magkaroon ng labis na tensyon ay mas ligtas dahil hindi ito nagiging elastic. Subalit ang nylon rope ay nag-stretch ng sobra, kaya nang bumigay, naging mas delikado ang epekto at lumipad ang cleat na parang bullet. Pinakita ng insidenteng ito na kahit maliit na detalye sa materyales at training ay maaring magbunga ng napakalaking trahedya. Dahil sa insidente, dumaan sa matinding criticism ang Disneyland. Una, pinuna ng publiko kung bakit hindi sapat ang kanilang medical response. Sa halip na agad na tumawag ng tulong mula sa labas, pinilit ng parke na ang kanilang sariling medics lamang ang unang rumesponde. Bagay na inakusahan ng ilan na mas inuuna ng Disneyland ang imahe kaysa sa kaligtasan. Ikalawa, nakita rin ang problema sa pagbawas ng lead foreman na siyang may mas mataas na karanasan sa paghawak ng mga operasyon. Bago pa man ang aksidente, inalis ng Disneyland ang ganitong posisyon para makatipid, ngunit matapos ang trahedya, ibinalik ang mga ito upang tiyakin na may sapat na gabay at karanasan sa bawat operasyon ng ride. Number 4, Big Thunder Mountain Railroad. Ang Big Thunder Mountain Railroad ay makikita sa Disneyland California, Magic Kingdom sa Florida, Disneyland Paris at Tokyo Disneyland. Kilala ito bilang isang runaway mine train ride na may mabilis na liko, matutuling pagbaba at temang parang sinaunang minahan sa Wild West. Dinisenyo ito upang magbigay ng kasiyahan at thrill sa mga bisita, ngunit tulad ng iba pang rides, hindi ito nakaligtas sa mga seryosong insidente na nagdulot ng pagkakasugat at maging pagkamatay ng ilan. Noong buwan ng Marso, isang batang 5 taong gulang ang nasaktan matapos maipit ang kanyang paa sa pagitan ng gilid ng unloading platform at bahagi ng cart. Dahil sa tindi ng pinsala, kinailangan putulin ang lahat ng daliri sa kaliwang paa ng bata. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa mga pagbabago sa disenyo at operasyon ng ride upang masiguro ang kaligtasan ng mga sumasakay. Bagaman hindi malinaw kung tuwirang inamin ng Disney na yon ang naging sanhi ng mga pagbabago. Subalit mas mabigat na trahedya ang naganap noong Setyembre sa Disneyland, California. Habang nasa loob ng isang madilim na tunnel, nagkaroon ng pagkasira sa mechanism ng ride. Ang unahang bahagi ng tren ay biglang bumitaw at tumalbog, dahilan upang bumagsak ito sa unang passenger car. Sa insidenteng ito, isang binatang 22 taong gulang na si Marcelo Torres ang namatay dahil sa matinding blunt force trauma at internal bleeding. Bukod sa kanya, 10 pasahero ang nasaktan. Natuklasan sa investigasyon na ang sanhi ng aksidente ay ang pagkakamali sa maintenance. Hindi na-tighten ng maayos ang ilang bahagi ng mekanismo ng tren. Matapos ang pangyayaring ito, nagkaroon ng mas mahigpit na regulations at inspection sa mga rides ng Disney. Sa Disneyland Paris naman, nagkaroon din ng mga insidente. Noong Abril, may bahagi ng scenery ang biglang bumagsak habang tumatakbo ang tren at nakasakit sa 5 pasahero. Kabilang na ang isang 38 taong gulang na lalaki na malubhang nasugatan. Makalipas lamang ang ilang buwan noong Oktubre, 2 car ng tren ang bahagyang nagderail habang mabagal na gumagalaw sa railway. 2 pasahero ang nagtamo ng minor injuries at isinara agad ang ride para sa masusing inspeksyon at pag-aayos. Maliban dito, sa Magic Kingdom ng Florida, mayroon ding naiulat na mga insidente na hindi tuwirang sanhi ng mechanical failure ng ride. Noong Pebrero, isang lalaki na may edad 54 ang namatay matapos sumakay sa Big Thunder Mountain Railroad. Ngunit lumabas sa ulat na ang sanhi ng pagkamatay ay natural causes o pre-existing medical condition at walang direktang problema sa ride ang natagpuan. Isa pang kahalintulad na insidente ang nangyari noong Mayo
ng isang 44 na taong gulang na lalaki ang bumagsak at nawalan ng malay matapos bumaba sa ride. Siya ay namatay kinabukasan at lumabas sa investigasyon na ang sanhi ay personal illness at hindi dahil sa pagkasira ng ride. Number 3. Roger Rabbit's Cartoon Spin. Ang Roger Rabbit's Cartoon Spin ay isa sa mga kilalang ride sa Disneyland na nakabase sa pelikulang Who Framed Roger Rabbit. Sa unang tingin, ito ay parang inosenteng atraksyon para sa mga bata dahil cartoon-inspired ang disenyo at masaya ang tema. Ngunit sa kabila ng makulay na itsura nito, nagkaroon ito ng isa sa pinakamalungkot na insidente sa kasaysayan ng parke. Noong buwan ng Setyembre taong 2000, isang batang lalaki na 4 na taong gulang na nagngangalang Brandon Soccer ang nahulog mula sa sasakyan ng ride. Sa pagkahulog niya, siya ay nadaganan at naipit ng isa pang dumadaan na sasakyan. Dahil dito nagtamo siya ng matinding internal injuries, cardiac arrest at malalang damage sa kanyang utak. Ayon sa mga investigasyon, ang dahilan ng insidente ay may kinalaman sa safety lap bar ng sasakyan. Ang batang si Brandon ay nakapwesto ng masyadong malapit sa gilid at hindi sapat ang pagkakasara ng restraining bar upang pigilan ang kanyang pagkahulog. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking tanong tungkol sa disenyo ng ride at kung sapat ba ang proteksyon para sa maliliit na pasahero. Dahil sa insidenteng ito, napilitan ang Disneyland na baguhin ang kanilang safety protocols. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabagong ipinatupad ay ang direktang pagtawag sa emergency hotline gaya ng 911 sa oras ng aksidente, imbes na sa internal security lamang ng parke. Maliban dito, nagkaroon din ng malalim na legal process matapos ang insidente. Noong buwan ng Enero taong 2002, nagkaroon ng agreement ang Disney at ang pamilya ni Brandon. Ang layunin ng settlement ay para suportahan ang matagalang medical care ng bata. Ngunit sa kabila ng suporta, hindi na muling nakarecover si Brandon. Siya ay nanatiling may malubhang brain damage at hindi na nakapaglakad o nakapagsalita muli. Mahigit 8 taon siyang naghirap sa ganitong kalagayan hanggang sa siya ay pumanaw noong buwan ng Enero sa edad na 13. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa Disneyland kundi pati na rin sa pangkalahatang pamamahala ng mga amusement parks. Number 2, Alice in Wonderland Ride. Ang Alice in Wonderland Ride ay tinatawag na dark ride kung saan ang mga bisita ay sumasakay sa hugis caterpillar na karwahe at dadaan sa iba't ibang bahagi ng kwento ni Alice. Ang disenyo nito ay puno ng makukulay na view, malalaking props at kakaibang ilaw na nagpaparamdam na para bang napunta ang tao sa mismong mundo ng aklat at pelikula. Gayunpaman, sa kabila ng kasayahan at pagka-fantasy ng atraksyong ito, hindi ito nakaligtas sa ilang aksidente na naiulat sa nakalipas na mga taon. Mahalaga lamang na bigyang diin na sa kabila ng mga pangyayaring ito, wala pang naitalang pagkamatay na direktang kaugnay sa Alice in Wonderland Ride. Noong buwan ng Disyembre taong 2000, isang batang lalaki na 15 anyos mula sa Arizona ang nasugatan habang nakasakay sa nasabing ride. Habang tumatakbo ang karwahe, ang kaliwang paa ng bata ay napasabit sa pagitan ng metal guardrail at gilid ng sasakyan. Dahil dito, nagkaroon siya ng fracture sa paa at binti. Agad naman siyang dinala sa ospital para magamot at sinuri rin agad ng pamunuan ng Disneyland ang lugar. Pagkalipas ng ilang oras, muling binuksan ng ride matapos masigurong ligtas itong gamitin. Ang insidenteng ito ay nagpatunay na kahit sa mga simpleng bahagi ng pasyalan, maaari pa ring mangyari ang hindi inaasahan. Dagdag pa rito, isa pang insidente ang naganap noong buwan ng Abril kung saan isang 30 taong gulang na lalaki ang nagreklamo matapos siyang mahulog mula sa karwahe ng Alice in Wonderland Ride mula sa taas na humigit kumulang 20 talampakan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng iniindang sakit sa leeg at likod. Naghabla siya laban sa Disneyland at humiling ng danyos. Ngunit sa kalaunan ay napatunayang siya mismo ang tumalon mula sa ride. Dahil dito, tuluyang ibinasura ang kaso makalipas ang 2 taon. Ipinakita ng pangyayaring ito na hindi lamang technical problems ang maaaring magdulot ng insidente, kundi pati na rin ang mga kilos ng mismong mga pasahero. Bukod sa mga nabanggit na aksidente, nagkaroon din ng mas bagong problema noong buwan ng Agosto. Ayon sa mga saksi, ang isang caterpillar na sasakyan ay biglang bumangga sa automatikong pinto habang papasok sa loob ng isa sa mga set. Ang tunog ng banggaan ay nagdulot ng matinding kaba sa mga bisita, ngunit wala namang naiulat na nasaktan. Pinahinto kaagad ang operasyon ng ride at pinaalalahanan ang mga pasahero na manatili sa kanilang upuan habang inaayos ang aberya.
Pagkaraan ng ilang minuto ay ligtas silang nakababa at sinuri ng mga tauhan ang sanhi ng pagkasira. Number 1, Space Mountain. Ang Space Mountain ay isang enclosed indoor roller coaster na may bilis, biglaang liko at madilim na kapaligiran na nagbibigay ng kakaibang thrill sa mga pasahero. Gayunpaman, ang kombinasyon ng bilis, bigat ng puwersa at kawalan ng sapat na ilaw ay nagdulot ng seryosong epekto para sa ilang taong may hindi natukoy o dati ng kondisyon sa kalusugan. Dahil dito, ilang insidente ang naitala na naging sanhi ng kamatayan ng mga sakay ng ride, lalo na noong mga unang taon ng operasyon nito. Noong una itong binuksan sa Magic Kingdom sa Florida, agad itong nakapagtala ng daan-daang kaso ng mga injury at karamdaman sa unang taon. Isa sa mga pinakaunang insidente ay ang pagkamatay ng isang 70 taong gulang na babae mula sa Fort Lauderdale. Nawalan siya ng malay habang sakay ng ride at idineklarang patay sa ospital noong kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Sa parehong lugar din, ilang iba pang kaso ng pagkamatay ang naitala sa mga sumunod na taon. Kabilang dito ang isang 10 taong gulang na batang babae mula sa Caracas, Venezuela na namatay matapos mag-collapse dahil sa dati na niyang sakit sa puso at problema sa paghinga. Mayroon ding 6 na taong gulang na batang lalaki na may kanser na bumagsak matapos sumakay at kalaunan ay namatay dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit. Bukod dito, isa pang insidente ay kinasangkutan ng isang 33 taong gulang na lalaki na may sakit sa puso na nawalan ng malay habang nasa ride at namatay makalipas ang ilang araw. Nadagdag din dito ang kaso ng isang 55 taong gulang na babae mula Tennessee na namatay matapos ang pagkakaroon ng cardiopulmonary arrest at septic shock. Kalaunan ay natuklasang mayroon siyang history ng hypertension at congestive heart failure.